Ito ay isang playbook na ang may gawa po nitong play na ito, mga matitindi at malalakas na impluwensyang mga tao at grupo. Kasama na po dyan. I'm sorry to say, I am a Catholic, pero kasama na po dyan ang Catholic Church dito sa kanilang ginagawa po na pagpapagsak kay BP Sara, pero they cannot do that. I think the Philippine people has spoken and they have already said their piece dito sa naglabasang latest survey. Napakataas po ng approval and trust rating ni BP Sara. So, tingin ko po rito, may i-impeach ba si BP Sara sa House of Representatives? Sure ako dyan. They have already made their conclusion. Kung ano man po yung binabanggit po nila ngayon na ito, these are just a way for them to justify the action that they are going to take later on. But they know that they have already made up their mind, or there was already a decision made by whoever is behind this impeachment against her, na ito ang dapat na mangyari. Dito naman po tayo sa issue ng korupsyon na sana'y makatutulong sa panahon ng krisis po. Kasi dito pa lang sa ibinulgar ng Brave 18, tinaguri ang Brave 18 is nasa 800 B. May report din na umaabot na ng trilyong piso. Gaano kahalaga itong ganitong halaga ng pera, lalo na sa panahon ngayon ng krisis po, attorney? Well, unang-una bago ko sagutin dyan, Edmar, gusto ko munang magbigay ng isang snappy salute sa mga Brave 18 natin sa kanilang pahayag. At sumusuporta po tayo sa kanila, sa kanilang matibay, matatag at matapang na mga pinahayag. Well, yan ang masakit sa nakikita nating pagtrato ng pamahalaan dito sa mga naglabasang mga testigo, na parang bakit sila parang sila na yung akusado sa ngayon kaysa sa sila yung gagamitin ng pamahalaan para malaman ang buong katotohanan at matukoy kung sino-sino yung mga kasangkot ng mga opisyal ng pamahalaan na humahawak ng matataas na pwesto hanggang sa kasalukuyan. Kung itong sinasabi nilang trilyon na nawala dahil lamang po dyan sa flood control, pinag-uusapan natin 2022, 23, 24, 25 na flood control. Kung yung trilyon na yan, pinambili na lang sana ng langis at ginawang strategic reserve ng Pilipinas, dumating ganito ang sitwasyon, hindi tayo mababahala kasi sa buong Asia, isa sa bansa na walang strategic oil reserve ay ang Pilipinas. Ito yun ang nakakabahala talaga. No? So, tapos gusto pang pagtakpan itong pinahayag na corruption nung nakaraang taon ng mismong Pangulo ang nagsabi niya sa kanyang State of the Nation address. Parang walang nangyari sa investigasyon. Nagbuo-buo pa tayo ng infrastructure commission, ICI investigation, di ba? Parang walang nangyari. Asan ang report? At walang lumalabas. Nagsialisan na nga yung ibang mga director po dyan. Dahil hindi ko alam ang kanilang mga personal na rason. Pero maliwanag na hindi maganda yung naging resulta po niya ng ICI. Instead na mailabas yung katotohanan, itong Independent Commission for Infrastructure, ay para bang nagamit pa sila para mapagtakpan yung totoo na nangyari po dyan sa issue ng corruption. So hanggang ngayon wala silang mailabas-labas. Ganyan din ang nangyayaring investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon, wala pang lumalabas na report ang Senate Blue Ribbon Committee. At bakit tayo patawag itong mga Brave 18 na nagko-corroborate doon sa unang statement ni Sergeant Gutesa, ni Orly Gutesa, na sinasabing nagkaroon na raw po siya ng recantation. At asan na ba si Sergeant Gutesa? Hindi natin alam kung nasaan na at bakit niya gumawa ng ganong klaseng statement nung una sa Senado, then eventually daw ay naglabas siya ng kanyang recantation. So talaga pong dismayado ang sambayan ng Pilipino. At alam po natin na itong krisis na naman na ito na dumating sa ating bansa, apektado po ang buong mundo. Hindi ko alam kung saan ang direksyon ng Pilipinas, saan patungo po ito. Ang pakiusap po lamang po sana ay hindi po magkaroon ng malawakang kaguluhan. Ang gera po dyan sa Iran para matapos na po ito.
maibsan yung ating mga problema rin kahit papaano at tayo rin po, magmadyag po tayo at maging mapayapa sa ating mga hakbangin. So in short po, Attorney, napakahalaga kung napanindigan ng ating gobyerno yung independent foreign policy na magkaroon tayo ng alternatibong mga bansa na kaibigan natin na matulungan tayo sa panahon ng krisis. Hindi pa po huli ang lahat. Alam naman po ninyo yung foreign relations ay isang dynamic at tuloy-tuloy po yan na pwede nating baguhin at yung direksyon. Sana po ang gobyerno natin ay gumawa kaagad ng hakbang para mapabuti ang relasyon natin sa China. Na hindi natin isasakripisyo yung claim natin dyan sa West Philippines. Ipagpatuloy pa rin natin yung issue na yan at mapag-uusapan naman sa dialogue Huwag lang daanin po dyan sa mga propaganda na kung ano-ano mga pinapalabas na gusto nilang pag-initin ang kaisipan ng mamamayang Pilipino o kaya yung silakbo ng damdamin kumbaga ay kanila pong bibigyan pa ng mas mahalaga kaysa sa maghanap ng solusyon. So yan po yung ating dapat na gawing hakbang. Tuloy-tuloy po yung pagkipag-ugnayan natin sa mga bansang ito dahil sila ay ang pwedeng tumulong sa atin. Alam naman po natin ang kakayahan nila. Marami po silang oil reserve, marami silang oil refineries, marami silang supply ng fertilizer o abono pataba sa lupa na kailangan natin sa Pilipinas. Pero ang napagtutuunan yata ng pansin or sa tingin nyo po itong issue po ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, napapanahon na po ito at meron pang nababanggit na magkaroon ng mini trial na ang pagkakaintindi natin, hindi po ba ang Senado lang po ang pwedeng magkaroon ng trial ukol po dyan? Parang dito na nababaling yung atensyon ng ating gobyerno yata. Tama yan, Admar. At yun, isa na namang hindi ko masabi kung nakatutuwa ba yan o kaya nakakatawa o nakakainis yung kanilang ginagawa. Maliwanag, meron tayong kinakarap na matinding problema. Kagutuman, problema sa ekonomiya, problema dito sa nangyayaring digmaan sa gitnang silangan. Pero itong mga politiko natin, lalong-lalo po dyan sa mababang kapulungan, inuuna pa po nila yung usapan po dyan. At pinapalaki nila itong issue ng confidential funds. Binanggit na po yan ng mga maraming mga eksperto, mga dating opisyal ng Commission on Audit, na walang pagkakamali po dyan sa liquidation na ginawa ni BP Sara pagdating po sa confidential fund. In fact, isa sa mga congressmen, isang senior congressman dyan, ang nagsabi na dati siyang namuno rin ng ahensya ng gobyerno at gumamit din siya ng confidential funds. At ganun talaga yung sistema ng pagliliquidate ng confidential funds. At alam nyo, bilang isang abogado, dinaanan ko rin po yan Naging abogado po ako ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo at nasampahan siya ng kaso pagdating po dyan sa confidential funds na yan. Kaya po siya na ikulong ng Aquino administration noong 2010 to 2016 ng plunder case. Pero napatunayan natin na tama yun, yung kung paano nililiquidate yung confidential funds. In fact, pati yung dating chairman ng Commission on Audit dyan, isanama rin nila doon sa plunder case na parang co-conspirator. Lahat po sila acquitted. Dahil tama po yun. Tapos ito ngayon ang kanilang pinapangalanan, pinapalaki. Kung mali ang ginawa ni BP Sara po dyan sa Office of the Vice President pagdating po dyan sa liquidation o paano niya ginastos yung confidential funds. Tanungin natin yung mga ibang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng hindi lang confidential at kung hindi intelligence funds. Halos pareho lang kasi ang liquidation process niyan confidential or intelligence fund. Intelligence funds doon sa mga Armed Forces of the Philippines, yung mga may hawak pong mga intelligence officers. Pero yung liquidation ay pareho lamang po yan. Office of the President, magkano ba yung confidential funds ng Office of the President? Halos 5 billion po yan taon-taon. Doon sa Secretary of National Defense, Secretary of Justice, Secretary of DILG, lahat po yan humahawak po sila ng confidential funds. Bakit ang Office of the Vice President lamang ang mali ba ang kanyang liquidation? At bakit kailangan nilang pagtuunan ng pansin kung anong mga pangalan ng mga binabanggit nila sa media? At
Alam, binasa ko yung complaint na yan, yung third at saka fourth impeachment complaint. Tinignan ko talaga. Wala eh. These are just mere accusations not backed up by real evidence that will determine the ultimate facts of probability of guilt. So itong kanilang ginagawa ngayon dyan sa House of Representatives, this is more of trying to glorify the accusation not being backed up by evidence. At pati yung pagsagot ni Vice President Sara through his brilliant lawyers na tumutulong sa kanya, yung answer ad cautelam, ay binabanggit na nila that this is no answer at all. Kaming mga abogado, lalo-lalo na yung mga kapwa ko, medyo may edad na at dumaan sa ganitong mga litigation process. Kaya meron tayong answer ad cautelam na. It is a precautionary measure na she is not subjecting herself under the jurisdiction of the tribunal or the entity or the House Committee on Justice for that matter. In fact, she is questioning it. No? But she has to make that answer without, however, admitting that she is waiving her constitutional right of whatever violations that the committee may have committed. Tapos sasabihin nila, this is no answer at all. Hindi ba nila naaalala yung kanilang rules mismo na kahit hindi sumagot si BP Sara doon sa impeachment case na yan, yung kanyang non-answer of the complaint is already an action that she is denying all the allegation, general one. So, ngayon, kung ano-ano ng kanilang mga sinasabi nila. So, substantial grounds of what? They are going to, what fish expedition? That's why they are going to conduct mini trial in the House Committee on Justice. So, maliwanag na ito ay mga fishing expedition na yan. Katulad ng mga binabanggit nilang testigo. Ano yung pangalan nun? Isang convicted fellow na nakakulong ngayon Madriaga. sa National Bilibid Prison, si Madriaga. At gagawin nilang credible witness. Meron bang magkukorroborate sa kanyang mga sinasabi? O baka lang yung isang dating senador na siya yung alam nating may pakana niyan. Maliwanag naman na itong mga ito lahat. These are all political action geared towards disqualifying BP Sara as being the strongest probable candidate for the presidency. Kasi nag-declare na rin siya, nalalaban siya sa pagkapangulo sa 2028. So, gusto nilang tanggalin siya. So, masasabi ko rito na ito ay isang playbook na ang may gawa po nitong play na ito, mga matitindi at malalakas na impluwensyang mga tao at grupo. Kasama na po dyan. I'm sorry to say, I am a Catholic, pero kasama na po dyan ang Catholic Church dito sa kanilang ginagawa po na pagpapagsak kay BP Sara, pero they cannot do that. I think the Philippine people has spoken and they have already said their piece dito sa naglabasang latest survey. Napakataas po ng approval and trust rating ni BP Sara. So, tingin ko po rito, may i-impeach ba si BP Sara sa House of Representatives? Sure ako dyan. They have already made their conclusion. Kung ano man po yung binabanggit po nila ngayon na ito, these are just a way for them to justify the action that they are going to take later on. But they know that they have already made up their mind, or there was already a decision made by whoever is behind this impeachment against her, na ito ang dapat na mangyari. So, she will be impeached by the House of Representatives, but will she be convicted by the Senate? Yan ang malaking katanungan na ating aabangan. At sana po, ay kung ano man po yung proseso na lalabas dito, maging peaceful ang taong bayan. I hope that the Filipino people will be more resilient, more patient, that this is not going to result into what I call, a possible disturbance of the peace and order and security of our country. Opo, siguro bilang panghuli, kung wala nang katanungan si partner Jada, attorney, ano na lang po ang inyo pong mensahe sa taong bayan ngayon, mapadito ba sa Pilipinas o nasa abroad, sa lahat po ng mga wala pang kasiguraduhan at katiyakan ng mga pangyayari po ngayon sa ating bansa, attorney? Sa ating mga kababayan na nasa gitnang silangan na naiipit po dyan sa nangyayaring kaguluhan po, wala po akong personal na magagawa kung hindi manalangin po ako para sa inyong kaligtasan po dyan. At iniimbitahan ko rin po ang sambayan ng Pilipino na dalangin po natin ang ating mga kababayan po na ligtas po sila dyan sa gitnang silangan sa kaguluhan na nangyayari.
At sa ating mga ibang mga migrant workers sa buong mundo, saan man po kayo naroroon, tulungan po natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Huwag niyo pong kalimutang magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas na malaking maitutulong hindi lamang po sa kanila, kung hindi sa buong bansa po ng ating minamahal na Pilipinas. At bago ako makalimutan pala, may isang kaibigan ko, si Attorney Israelito Torion. Bobet, boss, idol, happy birthday nga pala. Yan, maligayang kaarawan, Attorney Bobet Torion. At sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa ating bansa, ay tiisin pa po natin itong dinaranas nating kahirapan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Meron pa pong pag-asa na sisikat pa rin ang araw kahit na po yung masyadong makapal ang kaulapan ng problema na hinaharap po natin.